Okay, welcome sa ating programa sa One-on-One with Chris Hindi. Kamusta po? Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome sa ating My TV6 Ipagsabi. At ngayong buwan po ng Enero, ito po ay Zero Waste Month. Ibig sabihin, pag-uusapan po natin ay may kinalaman sa ating pong pagprotekta ng ating environment. Alam niyo naman, ang Calabarzon area isa sa may pinakamagandang kalikasan at kapaligiran. Kaya dapat natin po itong pangalagaan at ito ay dapat proteksyonan ng unang-una ng ating pamahalaan at siyempre katuwang ang ating mga kababayan. Hindi po na magagawa ng pamahalaan ang paglilinis, ang pagtatanim ng puno. Kailangan po meron din po tayong ginagawa. Kayo po mga kababayan natin, dapat meron din po kayong obligasyon na linisin, tapat mo, linis mo, yung pong pagtatanim ng puno, yung pong backyard farming tinatawag na pwede kayong magtanim. Yung food always in the home, pwede kayong manghingi ng mga pananim sa gobyerno na namumunga o kaya mga yung mga pechay, mustasa na pwede nating itanim sa mga container sa mga likod-likod bahay natin. At kayo rin po ang aani po niyan. Mamaya, kapiling ko po ang environment planner, si Ma'am Roda Valenzuela, ang ating pong PG Enro Laguna sa pagbabalik po ng One-on-One. Magpalain po tayo sa pag-comic. Okay, nagbabalik tayo sa programa sa One-on-One at kanina pinag-usapan natin environment, kalikasan, lalawigan ng Laguna, napakaganda. Kaya po kapiling natin ang pinuno ng PG Enro Laguna, si Environment Planner, ang tawag pala, EMP Roda Valenzuela. Ma'am, welcome sa ating programa. Kamusta po kayo? Morning po, good morning po sa lahat. Okay lang naman po. My first time niya. Kamusta po ang PG Enro Laguna? Ang PG Enro Laguna, aktibo siya ngayon, especially doon sa mga programa. And dahil first month of the year, busy lalo na sa celebration na ginagawa natin in July. Ito yung Zero Waste Month. Yes po. Kamusta ito, ma'am? Ang Zero Waste Month, nag-kick off siya kasi lahat ng LGUs, munisipyo, cities, may mga kanya-kanyang activities. So, yun yung monitor natin. Actually, every month of January, dahil ito yung anniversary ng 9003 Republic Act 9003. So, busy lahat sila ngayon, kanya-kanyang gimmick. Tapos kami naman, mga uma-attend sa mga patawag nila, invitasyon, mga activities. Especially last week nga, even yung activity ng COA sa pag-audit ng solid waste management activities ay inatinan natin. 2-day activity yung last week. Ma'am Roda, bawal ang plastic. Bawal talaga. Number one waste, the plastic. Kaya nga po, very fortunate din na ang provincial government ng Laguna, very compliant sa mga mandato ng mga local ordinances para mabawasan, even like kahit pa paano maiwasan na yung mga plastic. Double meaning, ha? At saka, Ma'am Roda, yung naghiwalay ka ba? Naghiwalay? Oo. Naghihiwalay ng nabubulok at di nabubulok. Di ba? Ayan ang mga pinag-uusapan. At yung mga, pwede maging fertilizer niya. Alam ko, parang yung mga dahon-dahon, ini-encourage sa bawat mga mamamayan na, uy, gawin natin fertilizer yung mga dahon-dahon natin, mga nabubulok na galing sa mga, yung, anong tawag? Composting. Yan, composting. Ginagamit natin sa mga homestead gardening, yung mga kahit sa mga pasok-pasok na mga halaman na kailangan natin siya. Kasi number one na goal ng 9003 at task natin lahat. Segregation talaga eh. Segregation at source, yun sa level natin. Tapos segregation, pag kinolekta, kasi ang nangyayari, kunyari, naghiwalay na kami ng basura ko, sinegregate ko, plastic na nabubulok, o pinaghiwalay. Paglabas sa bahay, yung kolektor dahil hindi naman siya aware, pinagsama-sama ulit sa isang truck. So, yung dalawang bagay na yun. Ako naisip ko lang, Ma'am Roda, na hindi ba pwede magkaroon ng yung paglalagyan, color-coded. Halimbawa, itong green na to ay nabubulok. Tapos si pula, hindi nabubulok. Paano maging color-coded lang yung mga lagay ng basura? Naisip ko lang.
Actually, sir, ano siya, ina-apply naman siya ng color-coded. Okay. Although, syempre, even po sa 9003, hindi naman niya in-emphasize na dapat red is ganito, ganito. Ang pinaka-importante, may label na kahit puro itsura niya sa ako, kulay puti siya lahat, basta may label. Kasi ang nangyayari ngayon, kanya-kanya kulay. So, like for example, if ang isang bayan, ang favorite color niya ay green, lahat ng baso naman niya, pwede naman lahat green. Pero ang pinaka-importante sa 9003 ay dapat lagyan mo ng label. Ito ay bubulok, ganyan. So kahit anong kulay pa siya, kung wala naman siyang label, hindi siya ganun ka-effective para dun lalo na sa mga tao na kunyari green, alam na nila, oh, ito nabubulok, hindi ba nabubulok ha? Tapos hindi ko halo-halo ulit. Sabi nga, ang term nga natin, di ba yung popular na term ngayon, yung mekos na. Oo. Dapat disiplina po, mga kababayan. Tama po. Ma'am Roda, hindi pa yun ang tanong ko sa inyo. Nag-uumpisa pa lang tayo, nagkukwento pa tayo. Okay, pag-usapan natin yung mandato. Ano ba ang mandate ng PGNRO Laguna? Actually, ang mandato ng PGNRO, nakasaad din yan, di ba, sa local government code. So, sa PGNRO, kami ang naatasan na i-ensure na tayo ay aktibong nag-oversee ng mga ginagawang yung mga environmental programs, projects, and activities sa buong province. So, that includes yung hand-holding, big brother approach to our municipal, to the cities, na mga NGOs din. Aside dun sa mga particularly na mga projects na pwede natin i-share with them. So, anything in environment, hindi na sa basura, sa air, sa water issue, sa pag-monitor, enforcement, ganyan. Pero, especially in enforcement, we have to make sure na these are all collaborated and parang coordinated with different jurisdictional area. Medyo mabigat-bigat yung task nyo. Kasi Mabigat syempre, talaga. hindi lang land ang minomonitor nyo, even yung ating Laguna Lake. Kasi may lake tayo dito eh. Kapag syempre, yung waste nang galing sa mga companies o sa factories natin, baka makapunta sa Laguna Lake. Ito Yes, ba yung may monitoring system tayo? Meron tayong monitoring system, sir. Especially ang LLDA po, to the student, kasi very active din po sila sa kanilang mandate. And dun sa mga committees na binuo, yung MLD, yung monitoring team na kasama po ang province. Kaya nga po, ang ano natin is, meron tayo din ang program na Reach to Lake, na mula sa bundok hanggang sa lawa natin. And yung pag-monitor po, lagi tayo updated either monthly or quarterly, sa ganyan. So, ano po yan, masigasig na pag-monitor kasi una doon tayo kumukuha ng mga tubig natin. And mahigpit din po sila. Swerte nga tayo, Ma'am Roda, kasi ang Laguna ay ang source ng tubig ay andyan lang. Abot kamay lang natin. Ano? Compared to other provinces na napuntahan ko, like in Bukidnon, kailangan nilang umakit para mga bundok, kailangan pang gumawa ng mga sistema na bago makakuha ng tubig, talagang pahirapan. Eh, sana mahalin natin mga kababayan, yung pag-aalaga sa baka mamaya magtampo si Makiki, no? Hindi na tayo bigyan ng maganda. Swerte nga natin dito para tayong buhay mayaman kasi may hot and cold tayo. Tama. Di ba? May hot water tayo dito sa Laguna. Meron tayong cold springs, di ba? So, at ayaw mo pa yan. Dalawa na, hot and cold, para ka lang nagkukuha sa dispenser. Pero yung ibang probinsya, sabihin ko sa inyo, na napupuntahan namin, ang hirap ng kanilang water system. Ma'am Roda. Tama po. Kahit ako, noong mga panahon na hindi pa ako nasa province, sa mga lugar pa ako, number one problem po, yung tubig talaga. Kaya nga, dahil meron tayo mga natural na mga source ng mga tubig, eh, dapat po talaga pangalagaan. And, base na rin doon sa mga ginawa natin paglalakbay sa buong province, napaka-aktibo na ngayon ng mga barangay na sana masustain siya. Kasi even the municipal or even sa province level, kahit gano'n tayo kasigasig, pero kung sa barangay level, nakakalimutan nila yung kanilang mga mandato. Kasi sila talaga yung first defense natin pagdating sa pangangalaga ng mga katubigan. Kasi sila yung nasa area. So pag hindi natin sila nasuportahan, at hindi natin sila din nagabayan sa kung ano man yung mga gusto natin gawin, it will not really prosper. Parang futile ang ating mga actions, kahit napaka-agresibo namin sa PGNRO. Pero pagka nakalimutan natin yung paggabay sa mga barangay, doon tayo medyo magkakaroon ng mga failures.
Pero ito naman yung Laguna ay tayo ay eco-friendly, di ba? Yes po. Oo. At kung meron tayong mga tourist spot, talagang we see to it na yung approach ng pag-aalaga sa environment natin sa area ay naandun na lang. Kaya salamat din sa mga barangay na talagang although alam ko makakatulong ka pa kasi pag may turismo, may hanap buhay sa area. Ma'am, ito, paano natin minomonitor to? Ito may binibigyan natin ng special clearance. Halimbawa, idinideklara ko to na parang tourist spot, ito yung hot spring, etc. Paano ginagawang Sa sistema? level po kasi sa barangay, ang base po yan sa plano kasi nila. Yung kung paano nila gagamitin yung natural resources nila within sa kanilang jurisdiction. Like kung yung barangay na napapaginan sa munisipyo, ganyan. And then, sila ang, kunyari kung meron sila itatayo yung mga ecotourism, mga activities and projects, dinideklara nila yan sa level nila. Sa atin naman, nagsusupport tayo na if they wanted to have yung mga policy na support na paano nila paano pa yan, expand or strengthen para masuportahan pa ng ibang layer in the government system natin. Doon tayo tumutulong. Pero as to the identification talaga ng mga proyekto at activities in terms of tourism, sa kanila yun, pinagpapalaluhan nila. And then pag ang barangay meron, they parang endorse it, elevate it to the municipal level. And then the municipal level should have included that in their management of their resources, like through their CLUP, yung land use plan nila, and then yung kanilang development program, yung CDP nila. So yung dalawang bagay na yan, lahat ng yan reflects the intention of a certain jurisdiction or area. Kung paano nila papangalagaan. Tayo naman, we support them in a way na how can we share resources or even like policy support. Kasi nandun tayo yung on top of them. Hindi naman tayo parang tayo yung siga, pero tayo yung parang daan nila, aside from all other avenue, tayo yung direct link nila to whoever can help them in terms of the environmental efforts. Siyempre, yung mga infra, yung Yes, usapan na yan, infra, and then yung support ng municipal level or city level and then provincial level. At kung talagang maganda ang potential nito, pwede maihingi sa national government kung yung mga malalaking infra. Siyempre, nakikita natin yan. Kaya ako nasasabi na, dapat nababantayan din to. Siyempre, baka mamaya masalaula yung area. Pag ginamit na ng basta, madumihan, may mga turista. Oo nga, napuntahan, nabisita. Pero yung approach na yung kalinisan at yung protection ng ating environment, nalimutan na. Tama po. Kaya nga po, very fortunate din tayo na lagi tayo kasama doon sa usapin ng mga infra, especially sa roads, construction ng mga roads. Kasi syempre, once sa tayo na yan paano mamamanage ang kanal, nasa baba na yun. Paano nila, but ano gagawin natin? If there's a bridge, paano natin i-make sure na mag-filter yung mga basura? So, doon na yun sa specific area. And we support them in terms of kung hindi nila kaya in terms of technical capacity on how are they going to make sure na itong mga to ay nakalagay sa isang plano para sa ganun, if and when may mga budget calls na project ko kailangan dito, then that's the time we can support them. Kasi minsan, alam nila yung project, tapos kulang lang sa, ang tawag ko doon, sa sundot. Kulang lang sa medyo handle. Dapat yung kasundot-sundot din minsan. Hindi lang yung kanal. Okay, ma'am, pag-usapan naman natin yung mandate natin sa pag-monitor ng ating, siyempre, isang usapin dito, itong ating waste management, yung basura. Kamusta ang mga pag-monitor natin sa mga basurahan sa Laguna? Doon sa monitoring po, sa province level, ang kasama natin na monitor talaga, of course, yung sa municipal, mga NROs natin. Ngayon sa mga NROs naman, even yung sa DNR, yung END team, making sure, and even the DLG yung monitoring, lagi sila merong survey, paano nila rin ang monitoring. So, in terms of monitoring the scheme and the system, in place naman siya. Pero tayo, it's a composite team. Hindi lang siya yung province lang, hindi ganun. It's a composite team na bumubuo ng iba't ibang ahensya, especially ng DNR. Napakahigpit po nila dyan. And me, nung ako nasa, even at the municipal level, talagang they really monitor, even at yung pang dadaan na sila sa kalsada, nakita sila ng susunod, itatawag agad. Mga ganun. So,
it's either formal or informal monitoring is in place and they are all over the place. And again, dun sa mga active na mga NROs natin. Kasi hindi naman lahat, like for example, hindi naman lahat, meron sariling mga landfill, yung iba meron ang final disposal nila nasa ibang bayan. So, through their strategic cooperation na kapag kakasundo nila, namomonitor din. Kaya nga sinasabi nga natin po natin, even at the level ng province and even at the national and down to the municipal, kapag yung barangay ang naiwan, sayang kasi monitor namin yung effort nila pero doon sa barangay level. Kaya napakalaki po ng lagi akong paulit-ulit every time I talked about solid waste management. I really emphasize yung napaka-critical role ng barangay kasi they are the one directly, they have the upper hand with the households. Kilala nila di ba? Pag may magtapon lang yan, nakita pa lang nila, ay si ano yan? Kasi nakita nila. Galing sa bahay nila yan. Para alam ko may diaper. Galing sa bahay ni Celso yan. Yun. So, kasi even the RA 9003, the emphasis is segregation at source and the mandate, the critical direction is geared towards the barangay. Kasi they have upper hand over the house. May ngipin ba yung batas na yan? Meron naman po, sir. At saka marami na po nagka-finalize ang pautayo-tayo na may nahuli, natitikita. Kasi halos lahat naman, because of 9003, meron silang mga local ordinances on how they penalize yung mga ganong mga local approach, local approach na. So, katulad sa atin, meron tayong yung ASAP, yung anti-styro and anti-plastic. So, minsan, although it's a national issues already, sasabihin, coordinate natin na, itong establishment na to, gumagamit pa ng ganito, nire-report natin yan. And then, the municipal concern, siya pupunta. On the national level, yung paggamit ng mga sachet ng shampoo, wala bang alam bang nagpo-produce ng mga company na to, wala bang nagsasabi sa kanila, direkta from the national government, huwag na kayong gumamit ng ganyan sachet at yan ang isa sa pinakamalaking pinakamaraming nakikita ko pag nag-aahon ng mga basura. Pinakamaraming sachet ng shampoo. Kasi, yun, gugupitin mo, tapos pag hindi lang yun yung kapraso, yung maliliit na yan, pag napagsama-sama mo yung pinakadulo, pag madami, parang tipis na sigarilyo. Yung pinagsigarilyohan. Puntahan mo yung mga going to sa mga playa area, yung palabas yung tubig na palabas from the bayan going Laguna Lake. Pag nagpapa-clean up drive ako, kasi yan, kampanya ko yan sa mga non-government organization ko na mag-clean up drive tayo sa mga area na yan. Pag inaahon yung mga yun, tipis na sigarilyo. Mga pinagbalatan ng mga pinakamarami yung shampoo nakikita ko. Hindi naman ako, nagamit naman ako ng shampoo, pero hindi ako nagagaling dun sa shampoo. Yun lang manner ng mga plastic nila. Yung pagtatapon. Pero disiplina At saka po, actually, pag nasa baba din tayo, pag nag-monitor, sasabihin nila, pag may huhulihin tayo, nag-gumagamit ng mga plastic, sasabihin nila, bakit ayaw yung hulihin yung gumagawa? Meron din na sila ano sagot dyan, Ma'am Roda? Sasabihin nila sa kanila. Pero, meron kasing sagot dyan dun sa ang gobyerno natin. Kaya di ba nagpalabas sila ng EPR law, na Expanded Producer Responsibility Act, yung EPR Act natin. Na yun naman, yun ang kakambal sa tingin namin ng 9003, while the 9003 years was a general public. Kung pwede pala natin silang o kasuhan, bakit hindi gawin ng mga environmental planner na kagaya nga na kayo mag-initiate, teka talagang matitikas na ulo nyo, kami na nga mag-initiate ng mga ganitong complaint. Sa totoong buhay, personally, dun sa pag-intervene, pwede naman talaga, parang ikaw, sa concerned citizen, pwede. Meron naman tayo niyan sa batas. Kaya nga, ang siguro one way, para anong tawag doon? Although ako naniniwala na win-win, win-lose. Parang yung halfway, kaya sila naglabas ng additional responsibility dun sa mga matataas na nag-generate ng plastic. Yung mga nagpo-produce ng plastic na sinasabi natin ng mga nagpo-produce ng mga shampoo. So ngayon may mandato na nag-oblige sa kanila na they really have to make sure na meron silang recovery program ng mga basura nila. Na parang dapat nakaplano ka kung ang expectation mo ay meron kang ganito mailalabas na
then how are you going to go about it? It's either you partner with a lot of groups or even with the LGUs. Mas importante, you have to recover. Kaya ako, kinukongratulate ko yung mga fast food na, pengi straw, ay bawal na ito, straw. O kaya yung straw nangyari sa parang karton, ang ginagamit nila. Meron din naman akong nakakainan na talagang hindi na nakalagay sa styro, nakalagay na sa parang papel siya. Yes, yun lang yung box. Kaya sabi ko, congratulations sa kanila at sumusunod sila. Pero meron pa rin ilan, gumagamit pa rin ng styro. Yung styro, laki din problema natin. Styro po, tapos kinakain niya ng mga isda natin sa Laguna Lake. Nakakain nila yung mga styro yun. Hindi nagiging healthy food yung mga isda natin. Marami pa. Kaya through the help of Ma'am Rhoda, sa pagbabalik natin, marami pa tayong pagkukwentuhan. Alam mo, sa tulong ni Ma'am Rhoda bilang PGNRO ng Laguna, marami tayong gagawin sa probinsya ng ating minamahal na Laguna. Mabalik po ang one-on-one. Sa ating mga kabayan, magpalain po tayo ng topic. Okay, nababalik tayo sa one-on-one dito pa rin sa My TV6. Kamusta po? Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. At syempre, kapili ko pa rin ang ating environment planner, si Ma'am Rhoda Valenzuela. Syempre, pag sinabing environmental planner, ang plano ay para lagi sa environment. Opo, kasi overall kasi dapat holistic Kaya nga po kami ay para kaming fluid kami. Lahat kami, kung nasaan ang development, nandun din kami. Kaya nga sabi namin, since habang tumataas ang development, dumadami mga development natin, dumadami mga development projects, initiatives, yun din yung pagtaas ng basura Kaya ang environment ng yun nandun, it's either the basura or even the impact of projects to the environment. Pero dapat magkatuwang talaga yung information drive yan. Information dissemination, disiplina, huwag kakalimutan. Pero minsan talaga mga tao, matigas sa ulo pag nandun na yung malaking problema, kapag bumabaha na sa kanilang lugar, kapag sila ay nalulubog na sa plastic at styro, sino sinisisi? Gobyerno na naman. Pero kung sana makikiisa po kayo sa panawagan ng ating pamahalaan. The latest one panawagan is this, itong kalinisan sa Bagong Pilipinas program. Alam ko naka-receive ka ng memo from the DILG, mga LGUs natin. Nasa na to, ma'am? Nasa na po kayo dito sa kalinisan sa Bagong Pilipinas program? Actually po nag-kick off sila, parang nagpadala sila ng mga information last year, late last year. And then now ngayon, dinabanan nila sa mga barangay. So ngayon parang organizing pa lang paano yung sa specific na roll-out ng activities. So tayo naka-monitor kasi ang gusto rin natin magkaroon ng updates na. Kasi po barangay po yung nila dyan So it's through their municipal level. So tayo, isa sa mga nag-oversee. Hindi naman tayo pinandagan mag-oversee, pero it's good na tayo ay kasama dun sa pagkuha ng mga updates. Kasi sabi ko nga, dito sa solid waste ay barangay talaga. Dapat natin hand-in-hand tinutulungan. Kaya pala mayroong mga tupad na pinatutupad ng ating pamahalaan. Itong tulong panghanap buhay sa ating mga disadvantaged and displaced workers yung tupad mula sa DOLE. Isa pala ito. Ito na pala yung kasagutan doon sa sinasabi ng kalinisan sa Bagong Pilipinas program at yung clean up drive. Focus sa mga streets, sa canals, other waterways, public markets, kasali pala schools and public parks. Yan po yung dapat pagtuunan din ng pansin. At yung revitalize halin at magtanim ng prutas at gulay, hapag community gardens. Yun yung sinasabi ko sa unang bahagi ko kanina, bago ko intervene si Ma'am Rhoda, yung tungkol sa food always in the home. Makipag-ugnayan kayo mga barangay, makipag-ugnayan kayo sa inyong mga city or munisipyo o sa provincial government, kung meron pa kayong mga pananim dyan. Pwede bang itanim namin sa mga container na patapon na pwede namin lagyan ng pananim na talong, okra. Backyard farming ba? Backyard farming. Wala kami lupa dito. Pero pwede kayong magtanim doon sa mga sirang gulong. Ma-recycle mo Ma-recycle natin.
So, yun, sana po, yun ang ano natin, advocacy natin, na matulungan po talaga through that program. At syempre, yung sariling disiplina, tapat mo, linis mo, malaking tulong yan nung araw, di ba? Ma'am? Nakikita natin sa mga kanto, barangay, tapat mo, linis mo. Ha? Hindi na nagchichismisan sa umaga kapag, kaya pala nagwawalis, chichismisan lang, ano? Effective po yun, ha? Ano yung bata pa ako nung Yes, ma'am. hanggang ngayon. Mas bata ako sa iyo. So, hanggang ngayon, hindi ko siya nakakalimutan. Very effective yung programa na yun na until now, kahit hindi na siya sinasabi sa ere, sa mga IECs, pero through mouth ng mga tao, alam mo na, oy, tapat mo, linis mo. Tapat mo, linis mo, aso mo, itali mo. Yan, isa pa yan. Isa pa yan sa problema natin. Ma'am, last part na tayo. Ano ang advice? Ano ang billing sa iyo ni Governor Romel Hernandez na, oh, Roda, ikaw ang mamamahala ng PGNRO. Ito ang billing mo sa iyo. Basta ang lagi yung sinasabi sa atin is making sure na yung ating mga programs ay harmonized, especially dun sa mga ginagawa din sa baba. And if at somehow kailangan natin ng mga immediate na mga additional na mga resources, we have to maximize available resources outside. So, kaya ginagawa natin ngayon na lagi natin tinututukan, sinusubaybayan yung mga kasama natin ng mga cities, municipalities, para lang sa gano'n makita natin yung mga programa nila na naka-align din sa atin at ano yung mga polisiya na pwede natin magawa, na mas magawa, para lang sa gano'n mas ma-strengthen pa yung mga efforts nila. Kasi sayang yung nasimulan. And ngayon, marami namang mga nasa pipeline na projects na nakikita natin ginagawa na. So, yun na lang yung ating mga sinusundan. And then also, naghahanap tayo ng iba pang mga resources para sa ganun mas mapaganda pa yung nasimulan nila. Ayun. Siyempre, dapat yung talagang sincero natin pagsiservisyo sa ating mga kababayan kasi itong tanggapan mo ay seryosong opisina. Hindi ito pa pogi points or ano. Kailangan talagang yung political will ay nandyan din. At siyempre, yung mandate talagang nasusunod natin, Ma'am Roda. Ma'am, nasa iyo nga pagkakataon sa mga kababayan natin. Pakiusapan natin. Nasa iyo pa pagkakataon. Hello po. Salamat po, Sir Sanji. Salamat sa chance na nabigyan tayo ngayon para magsalita sa ating po mga kasama na especially sa general public na ngayon ay Zero Waste Month. Inaanyayahan po natin na sana po natin makalimutan yung basic. Una, avoid yung mga pinagbabawal na kung plastic, kung ayaw natin ng plastic, use reusables. And then, kung nandiyan naman na siya at ating mga basura, even sa bahay natin, let's do practice segregation. At doon naman sa mga kasama natin na taga-gobyerno, sa local government units, sa kasamahan natin, sana po mas lalo pa natin paigtingin yung ating mga enforcement effort para nang sa ganun ay even yung mga, especially the establishments, the businesses, ay makita natin na sumusunod. So, at the same time po, salamat din sa active na support ng bawat, kumbaga yung whole government approach, ramdam natin sa baba. So, sana po patuloy po natin gawin yung ating mga nasimulan na. Salamat po. Thank you, Ma'am Roda Valenzuela. At sa ating mga kababayan yan po, ang bili ng ating pamahalang panlalawigan, Governor Romel Hernandez, magserbisyo ng tama, partikular sa pagbabantay ng ating environment. Babalik po ang one-on-one.